Ikaw. Oo, ikaw. Isa ka rin ba? Isa ka rin ba sa naguguluhan at nag-iisip kung saan nga ba talaga nangyari ang unang sigaw ng himagsikan? Napakaraming haka-haka at napakarami ding bersyon ng kasaysayan. Marami ang nagsasabi na nangyari daw ang unang sigaw ng himagsikan sa Pugadlawin, ngunit marami din na nagsasabi na nangyari daw ito sa Balintawak. Marami nang nakapagpatunay na nangyari daw ang unang sigaw ng himagsikan sa Balintawak, gayon din naman sa Pugadlawin. Marami na rin ang taong kasangkot sa kasaysayang ito. Alamin natin, samahan mo ako kung saan nga ba talaga nangyari ang unang sigaw ng himagsikan. Sa isang malawak na kabahayan sa Balintawak, ang mga kasapi ng Katipunan kasama si Bonifacio at Jacinto ay nagtitipon-tipon at nag-uusap ng mahinahon. Si Andres Bonifacio ang tinaguriang supremo ng Katipunan, samantalang si Emilio Jacinto ay ang utak ng Katipunan at kanang kamay ni Bonifacio, at ang mga Katipunero ay ang mga miyembro ng Katipunan. Mga kapatid, narito tayo ngayon upang magdesisyon ng ating kapalaran. Ang pangapi ng mga Espanyol ay hindi na natin matitiis. Tama si Andres, ang kalayaan ng ating mithiin. Ito ang ating sandata. Ito ang magpapalaya sa atin. Mabuhay ang Katipunan! Kalayaan at Katipunan! Kalayaan at Katipunan! Ngayon, magsisimula ng ating pakikibaka. Ang unang sigaw ng himagsikan ay nagsimula na. Kalayaan at Katipunan! Kalayaan at Katipunan! Ang pangunguna ni Bonifacio at Jacinto sa unang sigaw ng himagsikan sa Pugadlawin. Mga kapatid, narito tayo ngayon upang magplano ng ating pagkaalsa. Ang oras ay dumating na. Ang kalayaan ay nasa ating mga kamay. Isang kasapi ng Katipunan ang nagpakita ng kanyang sandata. Ito ang ating sandata. Ito ang magpapalaya sa atin. Mabuhay ang Katipunan! Kalayaan at Katipunan! Kalayaan at Katipunan! Ngayon, magsisimula ng ating pakikibaka. Ang unang sigaw ng himagsikan ay nagsimula na. Kalayaan at Katipunan! Kalayaan at Katipunan! Nagtapos ang pagpupulong ni Bonifacio, Jacinto at ng iba pang mga Katipunero sa maliit na kubo sa Pugadlawin, at sila'y naglalakad na papalayo, handa ng lumaban para sa kanilang kalayaan. Ngayon, magsisimula ng ating pakikibaka. Ang unang sigaw ng himagsikan ay nagsimula na. Wait lang. Saan ba talaga yung unang sigaw ng himagsikan? Saan ba talaga nagsimula? Saang lugar? Di ba sa Imintinam Subida? I swear sa ano yun, sa Balintawak. yan. Hindi. Balintawak ba yun? Pugadlawin yun. Balintawak yan, te. Wag ako, te. Balintawak. Paano nyo nasabing sa Balintawak yun? Siyempre, ang daming evidences na nagtuturo kung... Ganun din sa Eh, Pugadlawin. kaya nga, o, di ba? Marami. Pero ano, Meron I din swear, kami. sa Balintawak talaga yun. We, Oo. paano mo napatunayan? Siyempre, may mga evidences. May evidence din kami. Paano Baka kami evidence din. nyo? Eh, mas matibay yung sa amin. Hindi, mas matibay yung sa Hindi, amin. wag Marami kang kasi ganyan, yung te. sa amin. Pag tiningnan mo yung Hoy, sa amin, te, wag i-search ka- mo. Try mo i-search. No, girl, you can't. No, no. Pag ako, te. Bakit? Alam ko talagang sa Balintawak. Paano? Ano, paano ka dyan? Paano ka Siyempre, nakakasiguro? magbasa ka, te. Nagbabasa naman kami. Hindi, Oo nga. magbasa kayo. Basa ka rin. Magbasa Mali ka lang na nakuha ang info. Oo nga. Asan yung mga, Not me, babe. mga na-research nyo? Huwag kang ganyan, te. Napag-aalataan Ano, ka. Sa Pugadlawin nga kasi yun. Sa Balintawak. Hindi. Sa Balintawak. Sa Pugadlawin. Sa Umalma. Balintawak. Upo! Upo! Umalma nga! Teka lang, may patunay ba
kayo dyan? May patunay ba kayo? Meron. Ha? May patunay kayo? Meron. Sige, sabihin niyo sa akin kung anong patunay, Rainier. Sige. Unang-una sa lahat, may witness. Okay? Andon si Guillermo Masangkay, isang pinuno at close associate ni Andres Bonifacio. At nangyari yung unang sigaw na yun, August 26, 1896. At saka andun yung asawa ni Andres Bonifacio, which is si Gregoria de Jesus, na nagsasabing sa Balintawak talaga nangyari ang unang iyak ng himagsikan, girl. And yung mga girl. and yung evidences din namin nasa Library of Congress siya, which is tinatawag ding Grito de Balintawak. Yes. O ano inyo? Ano sa inyo? Ha? Ano inyo? Inasitate daw. naman namin, kumalma ka. Sige, Inasitate go. naman namin, ayon kay Santiago Alvarez na one of the leaders din ng Katipunan and anak ni Mariano Alvarez is mismong witness siya doon na nagsaad siya sa libro niyang mga gunita ng himagsikan na naganap talaga yun sa Pugadlawin. Yes. And mind you, hindi siya part ng Balintawak that time. Kumbaga, nung time na nangyari yun, sa Caloocan yun. Yeah. Sa Caloocan part yung Pugadlawin at hindi sa Balintawak. Paano And- niyo nasabi na part ng Caloocan City ang Pugadlawin, knowing na ang Balintawak and yung Pugadlawin is buong Quezon City siya dati. And marami ding historians na nakakita na ang Girl, ang that time Pugadlawin- kasi, Sikat. di ba, nandun na nga nakasitate sa libro ni Santiago Alvarez, which is entitled Mga Gundit ng Himagsikan. Nandun na nga nakasaad na that time is part pa ng Caloocan yung Pugadlawin. So hindi natin ma-justify agad na part siya ng Balintawak na nire-recognize natin ngayon since sinaad na nga ni Santiago sa libro niya that time na part yun ng Caloocan. Tsaka ang Balintawak And- kasi sikat that time. Sikat Yes. siya sa mga dayuhan. So parang yun lang Yes. kilala nila, hindi yung Caloocan. Yes. Yung Pero may Pugadlawin. mga Totoo yun. historians dyan, which is si Milagro Alzona, tapos si Encarnacion Same as Alzona. Teodoro din naman ginastify Yeah, niya rin na doon talaga ginanap yun sa Pugadlawin. O same lang din sa kanila. Si Ginastify Teodoro din nila sa kanila na sa Pero Balintawak since yung mga nangyari. historians Bakit hindi po ba na nakakita is ang dating Pugadlawin is part siya ng buong malawak na Balintawak. Yes. Kahit nga sabihin natin na marami kayong na-citate na evidences, marirecognize ba yan ng panahon natin ngayon na sa Pugadlawin ginanap yun kung talagang hindi naganap yun sa Pugadlawin? Nagkaroon kasi na misconceptions dyan. Kaya nagkaroon ng debate between the two. However, mas napatunayan na sa Pugadlawin talaga ginanap yun kasi mas maraming evidences na sa Pugadlawin yung ginanap. O, paano mo nasabi? Maraming historians. Sa tingin ko, pabor ako kay Voltaire. Kasi mas marami siyang ebidensya. Sige nga. Tsaka according Bata din sa naman National Historical Commission of the Philippines na nakasaad doon na Pugadlawin Yung ang unang nire-recognize. yak ng Yes. himagsikan. And mind you, Hindi yung sa Balintawak. sinasabi nyo na sa Balintawak ginanap yun, no, doon lang sila nagpulong. Hindi doon ginanap yung unang himagsikan. Yeah, ang unang yak. Okay. Kayo na. Okay, di kayo na tama. Mali, kami na yun. Yes. Simo! Oh my Good. God! Go on! Yeah, Tapos yeah. di ka na naman kayo, guys. My God, my God. Tara na, guys! Tara na, guys! Ay, wait! Sino magpapasa kami ng subida? Hindi kayo na. Kami na talaga ba? Kaya nga, kayo na Tama lang. kami. Wait lang! Mag-research na lang kasi kayo, mali-mali pa. Oh my God! Tara na, sis. Tara na! Tama na! Tara na, Kayo guys! na, kayo na. Basta tayo! Katalo pa kayo! Nakatulog na pala ako. Ang oras na ba? Oh, nandyan pa pala kayo. Ngayon, samahan niyo naman akong alamin kung ano nga ba ang mga tama at mali patungkol sa unang sigaw ng himagsikan. Ang unang sigaw ng himagsikan ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Ngunit maraming diskusyon at kontrobersya ang umiikot dito
Narito ang mga tama at mali patungkol sa isyong ito. At narito ang mga tama. Unang-una na yung pagpunit ng mga sedula. Ang unang sigaw ng himagsikan ay nauugnay sa pagpunit ng mga sedula o Residence Tax Certificate bilang simbolo ng paghihimagsik laban sa kolonyal na pamahalaan ng Espanya. Ito ay tanda ng pagtanggi ng kapangyarihan ng mga Kastila. Ikalawa, ang pagkakaisa ng katipunan. Ipinakita sa sigaw ng kolektibong desisyon ng katipunan na simula ang armadong pakikibaka laban sa Espanya. Ikatlo, maraming lugar ang may kinalaman. Ang mga lugar tulad ng Balintawak, Pugadlawin at Caloocan ay iniuugnay sa unang sigaw, depende sa paniniwala o pananaliksik. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga mali patungkol sa unang sigaw ng himagsikan. At una na dyan ang nag-iisang pangyayari lang daw ito. Ang sigaw ay isa lamang sa maraming kaganapan na nagpasimula ng himagsikan. Hindi ito ang nag-iisang dahilan ng tagumpay ng revolusyon. At ang ikalawa, hindi lahat ng katipunero ay sumama. Bagamat ito ay mahalaga, hindi lahat ng miyembro ng katipunan ay nakibahagi sa kaganapan o sumang-ayon sa armadong pakikibaka sa panahong iyon. Marami pang mga mali at tamang paniniwala patungkol sa isyong ito. Ikaw, ano bang pinaniniwalaan mo? Ano naman kaya ang sinasabi ng National Historical Commission of the Philippines hinggil sa isyong ito? Ang National Historical Commission of the Philippines ay nagbigay ng opisyal na posisyon hinggil sa isyu ng unang sigaw ng himagsikan, particular na sa petsa, lugar at kahalagahan nito. Narito ang kanilang stand. Petsa ng unang sigaw. Ayon sa NHCP, kinilala ang August 23, 1896 bilang opisyal na petsa ng unang sigaw ng himagsikan. Lugar ng kaganapan. Pinanghahawakan ng NHCP na ang Pugadlawin na ngayon kasalukuyang Quezon City bilang opisyal na lugar ng unang sigaw, alinsunod sa ulat ni Guillermo Masangkay na isa sa mga pangunahing saksi. Simbolo ng pagpunit ng sedula, ang NHCP ay naninindigan na ang pagpunit ng mga sedula ay simbolo ng paglaya ng mga Pilipino mula sa kolonyal na pamamahala ng Espanya. Pagkakaisa ng mga katipunan. Ang NHCP ay naniniwala na ang kaganapan ay sumasalamin sa pagkakaisa ng mga miyembro ng katipunan sa ilalim ng liderato ni Andres Bonifacio, ang supremo ng katipunan. Kung kaya, ang stand namin bilang grupo hinggil sa isyong ito ay nasa panig ng Pugadlawin, batay na rin sa aming mga nasaliksik. Ayun lamang at sana'y marami kayong nalaman.